Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong Facebook Reel posted by Maisog Hong Kong. Title is Naunsa na ba Admin Marcos? Tungkol ito sa isang insidente sa isang police station. Ang nabanggit is Tarragona. Sinerge ko, ang Tarragona is nasa Davao Oriental. So may isang lalaki, apparently isang lawyer, nagre-reklamo na walang warrant, walang complainant, bakit nyo inaristo ang aming mga tauhan? Okay, so pakinggan natin to. Tarragona. Ano siya? Mubaba pa ang complainant. Ano ba ang proseso? The process is clear. You have to file a case, preliminary investigation, warrant of arrest. Diba? What are the exceptions? What are the exceptions? Dapat ako hindi dapat prisoner, naka-escape. Ano ang mga exception? Ayun na, sir. Natuloy yung mga ako. Kasi second, namawala siya. Every second, violate din yun na sir. This is violation of the rights. Dili pwede. Sina ka muna nga walay kuhan. Kamu nga asa ba yung mga... Mama! Papa! Ulitin natin ha. Walay warrant, walay complainant. Ano? Awa ha? Listen, patatawon sa Tarragona, paminaw mo. Idakop nila ang among mga tao na walay warrant of arrest. Ikaduha, walay complainant. Ipanguntaran ako kung saan ba siya sa pag-arrest. Ano siya? Mubaba pa ang complainant. Ano ba ang proseso? The process is clear. You have to file a case, preliminary investigation, warrant of arrest. Diba? What are the exceptions? What are the exceptions? Dapat ako dapat prisoner, naka-escape. Ano ang mga exception? Ayun na, sir. Natuloy yung mga ako. Every second, namawala siya. Violating the rights. Pasukin mo lang. Every second, violate din yun na, sir. This is violation of the rights. Dili pwede. Okay, so reklamo ng tao, apparently parang lawyer siya dahil marunong siya sa batas. The only incident na pwede kang mag-aresto na yung warrantless arrest, sinasabi niya, you are caught in the act of doing a crime. Yan, pwede na yun. Ang police officer o ang siya lang complainant dahil nakita mo mismo yun po ang okay, yung mga prisoner na naka-escape, sabi niya, hindi mo na kailangan ng warrant of arrest dahil preso escape, nakita mo, pwede mo nang arestuhin. Aside from that, wala na. So those are the only exception. So we need to know our rights. Hindi tayo basta-basta pwedeng huliin na lang ng pulis. So, dapat, sabi niya, may complainant. Ipile ang kaso, may preliminary investigation, and then mamaya, pag nakitaan ng probable cause, yun, mag-issue yung judge ng warrant of arrest. So, yun na, pwede nang arestuhin. Yun. So, I don't know, anong background dito sa Tarragona. Nagbibisaya yung tao. Kaya, dito sa Mindanao or Visayas, kailangan Tarragona, sinerge ko, is Davao Oriental. Around 210 kilometers away from Davao City. So, ano kaya ito? Election-related incident ba ito? Magbasa lang tayo ng mga comments. Naunsa na ba Admin Marcos? Yun ang title. Ano na ang nangyayari sa Pilipinas ngayon?
Mabait na maldita. Sabi niya, kakahiya naman Administrasyong Marcos. Evelyn Del Rosario Garcia. Pansin ko lang ha, ang laki ng mga tiyan ng mga pulis natin dyan sa Pinas. Di makakatakbo ng mabilis. Yan kung may hahabuling salarin. Hindi ko napansin yung tiyan ng mga pulis. But, okay, speaking of tiyan, maganda yung policy noon ni dating PNP Chief Panfilo Lacson. Ni-require niya ang mga pulis noon, ang waistline ng pulis dapat 34 inches. Pag sobra ka 34 inches, something must be done. So, that's a very good policy. Sa amin sa Armed Forces naman, noon na may mga matatabang sundalo. But later on, throughout the years, naging stricto ang AP sa physical fitness test. Hindi ka ma-promote pag hindi ka physically fit. So ngayon, wala na. Halos, wala na akong makita. I don't know sa inyo, wala na akong makitang sundalong malaki ang tiyan. So I don't know dito sa pulis, sabi niya, nakita niya, malalaki ang tiyan. Kobe Jake Ambrosio, silent martial law. Christine Mati, no warrant, no complainant, but they are arresting somebody. Sabi ng tao is, hinanap niyang complainant, ipababa pa daw. Coming pa ang complainant. Anyway, Lilij Inabia, grabe na talaga ang Marcos admin. Emaril Pearl, wala nang batas sa Pilipinas, kakatakot na. Anyway, nagawa nga nila kay PRRD yung sabi ng retired Supreme Court Justice Ascuna, talagang may paglabag sa batas yung ginawa kay PRRD. Sabi naman ni Secretary Boying Rimulya, sinunod daw yung batas, yung RA 8751 ba yun? Na pwede daw nilang isurrender ang isang Pilipino. So, nasa interpretation ng mga batas. But ako, mas naniniwala ako doon sa retired Justice Ascuna. But anyway, ito, maganda yung nangyari after more than a month na nakadetene si Pangulong Duterte sa ICC. Tapos na yung unang hakbang ng defense team. Nag-file na sila ng, I don't know ang tawag doon, document asking the ICC pre-trial judges na ibasura yung kaso at palabasin kaagad si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At least, meron na tayong inaasahan na bago yung September 23 na hearing ba yun? Sana may desisyon ng mga judges. Nako, ang saya-saya ng Pilipino. Ano kaya? Ito lang, hindi naman masamang mangarap. Ano kaya kung paboran ng ICC judges yung motion o petition ng defense team na palabasin? So bago mag-September 23, makakalabas na si Tatay Digong. Alam ko, marami sa inyo ang nagdarasal, bring back home PRRD. Sana nga, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talaandig sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Upod ni ang natabangan na magyero. So ako silang bisitahon. Ayo! Maayong udto. Sige. Ug karon mao na ni ang hatag sa ilang nga yero. So nakatop na gid sila. So nindot na gid nga tan-awon. So karon unsay imong maistorya bahin sa nahatag sa inyo nga yero ug karon maayo na ang inyong atop? Nagpasalamat ko sa Ginoo og sa nagtan-aw sa video. Og sa nag-sponsor ani nga matagaan mi kay para dili na mi maulanan. Og nang hinaot usab ko nga dagan pang matabangan kay dagan pagid ang nanginhanglan. Og dili pud mi makabalay kung wala mi na tagaan ani.
kay karon nga panahon lisod jud kaayo. Munang nagpasalamat jud ko kay naay nag-sponsor ani nga siya gyud ang gihikap sa Ginoo nga siya mohatag sa amo og yero. Og salamat jud kaayo. Sige, salamat.